Melay Cantiveros Francisco nabully dahil sa kanyang signature teeth. Aminin ko, talagang nung bata pa ako nag-a-apekto talaga siya. Kasi talagang niloloko-loko nila ako sa ngipin ko. But dahil dun sa pangloloko nila, talagang the more na dinahandahan ko in-accept and the more na napamahal ako sa sarili ko dahil sa ngipin ko. So, acceptance is sabi ko, anong binigay sa'yo ni Lord, tanggapin mo na lang. Magreklamo ka pa, masarap na binuhay ka lang. Pero noong naging artista na siya, naging signature look pa niya ito. And in fact, ito pa nga ang naging trademark niya. Sa madaling salita, Melay is not Melay without her unique set of teeth. Kaya kahit nakaluwag-luwag na si Momshi to fix it, she chose to keep it that way. Pero kasi parang nasayahan ako sa ngipin ko. Bakit ko pa? Tsaka dito na ako usual, alam ko na kung paano kumain. Dito yung mga choreography sa pagkain ko. So, hindi pa naman siya kayong to the worst talaga. Pero pag to the worst, okay naman ako sa mga postiso na ganyan. Natanong din namin siya kung paano naging ganito ang ngipin niya. Feeling ko talaga ito, it runs in the family. yung aking mga tiyahin din ko small, medium, large din yung pagtubo ng ngipin. Hindi ko alam kung kakulangan siguro sa gatas ba? Sa milk? Kasi sabi doon ng parents ko, 8 months, tumigil na ako sa pag-inom ng milk. Feeling ko lang. Pamana pala yun. Eh, yung mga dalawang babies mo, paano mo sila binabantayan na alagaan ng ipin? Kung ito kulang ngipin ko, si Mela, ibahin nyo. Sumobra ang ngipin, kaya sabi ko mag-donate ka ng ngipin. Sorry na. Ngayon, talagang nagde-dentist na talaga kami sa mga anak ko kasi hindi ko nahayaan na ano nangyari sa akin noon. Ngayon din naman nangyari sa kanila. Makakaawa naman sila. Isa rin daw dahilan baka nagkaganito ang ngipin ni Melay ay dahil sa hirap ng buhay nila noon. Mahirap talaga ang buhay. Toothpaste nga, wala kang pambili ng kuan. Toothpaste, diba dati? Kasi yung toothpaste parang pang mayaman na yan di ba? Noong unang panahon, ngayon naman hindi natin pwede i-compare ngayon kasi kahit paano, mga tao may mga means of kuan na yung paano maghanap buhay, online. Pero noon talaga, totoo talaga yan na talagang mahirap talaga kahit toothpaste. So, nung bata-bata talaga kahit walang dentist sa barangay namin. Wala nga dentist. Sa city lang ang may dentist, sa health center, minsan lang magbibisita. So talagang, alam mo yung ngayon lang mo talaga makikita na dental health is important talaga. Kasi noon naman, kailang yan ang ngipin mo. Alam mo, sobrang sakit ang ngipin ko noon dati, tapos iyak-iyak na ako. Gabi ako sa mama ko, sabi ng mama ko, mamatay na ako, sabi ng mama ko. Wala pang ako nakilalang namatay sa sakit sa ngipin. Alam mo, kinaya ko na lang. So, talagang nung bata, talaga na-experience ko na yung paglinis ng toothbrush lang is linis ng ngipin, walang dentist. Kaya naging lesson learned ko na sa mga anak ko ngayon. If self-acceptance ang nakatulong kay Melay para di maapektuhan sa mga bashers, paano niya kaya itinuturo ang self-acceptance sa kanyang mga anak? O yung self-aware at saka self-love. Una kasi, self-aware kasi first step. Step 1, self-aware. Dapat aware ka kung hanggang saan nakaabot yung ganda mo. Kung hanggang tapat nyo lang ba? Kung hindi ka ba abot mo sa Forbes. So, alam mo yun, talagang self-awareness. Kasi pinalaki akong self-aware din. Na yung para, piling-piling ganda ako, sabi ng mama ko, maganda ka naman, pero hanggang dito lang na barangay. Gaganon. Yung gaganon yung mama ko kasi dati. So, ina-apply ko rin sa mga anak ko para hindi sila magpiling. Magpiling man sila, pero joke lang. Alam mo yung tanggap nila kung ano sila. So, self-awareness hanggang pupunta na sa self-love. Na mag-self-love na nila sarili nila dahil kahit may ganito yung mukha nila, tanggapin nila na ina-love nila. Kasi yun ang bigay sa kanila nila. And now, I am now signing off. Poplifers, relate ba kayo kay Momshi Melay? May insecurities din ba kayo na natutunan niya ng mahalin like her? Share your stories below. Follow poplife.ph because you can't miss out.